Ito na, hindi na lang ito simpleng chat. Hindi na lang ito simpleng emotional cheating. May nangyari na, nauwi na tayo sa bed at may tinatago na sa asawa. So ito na, umabot na tayo sa part 3. So nauwi na tayo sa kama. Meron ng physical na nangyayari. Meron ng physical na pagtataksil. Hindi lang emotional, okay? So dun sa natukso na ngayon ay nasa physical na pagtataksil na akala niya ay walang nakakaalam, na akala niya ay walang makakabuking, pero hanggang isang araw, eto na nga, nagkabukingan na. Kapag ang pagtataksil ay nauwi na sa physical na relasyon at nililihim na sa kanyang asawa, yan ang mga pag-uusapan natin. Ano ang epekto nito? Ano ang dapat mong gawin kung ikaw ang nagkamali? At ano ang mangyayari kapag nagkabukingan na, nalaman na ng asawa mo? Ayan, welcome back sa aking channel. Ako pong muli si Lorelly, ang inyong Ate Lors. Sa lahat po ng sumusuporta sa akin, maraming salamat po at overwhelmed po ako sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa akin itong buong 4 na buwan ng aking YouTube journey. Maraming salamat po. Dun sa mga nagtatanong paano mag-member, meron pong join dyan sa may itaas ng aking channel. Pakiclick nyo lang po yung join. At kapag member po kayo, magkakaroon po kayo ng chance na makausap ako. Mag-i-schedule tayo ng call. May calendar din po ako dyan na pwede kayong mag-schedule with me ng 30 minutes video call with me. Okay, pa-shoutout kay Nicole at kay Ivy from Japan at si Maricar Garcia. Thank you so much mga nagpapa-shoutout. Okay, so eto na. Umabot na tayo sa part 3. Kung napanood nyo yung part 1, yung part 1 is yung nagsisimula ka palang pumasok sa emotional cheating. Ngayon, yung part 2 natin, paano maiiwasan yung emotional cheating na yan? Okay? Ngayon, part 3, eto na. Hindi mo na iwasan. Talagang pumasok ka na. Hindi lang siya emotional cheating. Talagang nauwi na kayo sa kama. Nagkaroon na ng physical, nagkaroon na ng pagtatalik. Okay? Tandaan ninyo na ang infidelity o ang pakikipagtalik sa iba habang ikaw ay may asawa o ikaw ay merong committed na relationship, ito ay paglabag sa tiwala. Sa tiwala na nabuo ninyong dalawa sa loob ng inyong relasyon. Isa pa, yung pagkawasak ng emotional security ng kapartner mo. Siyempre, mawawasak ang kanyang ang feeling niya noon, secured siya, na nandyan ka lang, na hindi ka mawawala, na maayos ang relationship nyo, tapos wala, biglang mabubuwag yan. Okay? Trauma ng sakit na mararamdaman nung niloko. At syempre, nagdudulot ito ng matinding sugat at kaguluhan sa buong pamilya. Ang pagtataksil ay hindi simpleng pagkakamali. Ito ay desisyon na may malalim na epekto na hindi pinag-isipang mabuti bago pasukin. Kung naalala ninyo dun sa part 2, may pagkakataon ka pa na huwag mabuyo, na huwag matukso. Pero hindi mo ginawa, hinayaan mo. Kaya eto, lumalim na ng lumalim ang problema mo. Siyempre, masarap lang yan habang hindi pa kayo nahuhuli, habang hindi pa kayo nabubuking. Diba? May kasabihan nga tayo na masarap ang mga nakaw na sandali. Kaya, so, sa mga nakakaranas niyan, paki-comment nyo down below, masarap ba ang mga nakaw na sandali? Andun kasi yung bakit ba masarap yan? Andun kasi yung thrill, yung challenge, nanginginig ka sa ligaya. Pero, eto na, pag nagkabukingan na, yun naman, manginginig ka naman sa takot. Okay, so simulan na natin ha. Mga parte-parte itong topic natin ngayon. Kaya mag-focus lang kayo para maintindihan nyo mabuti. Unahin natin, pasadahan lang natin kasi marami na tayong video nito, yung mga senyales na nagtataksil sa'yo yung partner mo. Ang dami na nating video niyan. Pero dahil sa topic na to, ipasadahan natin ng mabilisan, okay? So yung mga senyales na nagtataksil na sa'yo,
Kapag may nangyayari na talaga at talagang nagtataksil na sa'yo, madalas lumalabas na yung mga senyales na to. Biglang pagbabago ng routine, biglang may overtime palagi, biglang madalas late na umuwi, biglang may lakad na hindi malinaw, hindi may paliwanag sa'yo kung saan siya pupunta. Diba? Puro kaibigan lang, overprotective sa cellphone. Yan, talaga naman may password na, laging naka-silent, hindi mo na mahawakan, talaga namang kala mo, anong tawag dito, masusunog ang cellphone kapag hinawakan ng iba, parang ganyan. Binubura ang mga messages, may second account na or minsan dalawa pa ang cellphone. Emotional detachment sa asawa. Pag unti-unti nang lumalamig, irritable na sa asawa palagi. Walang gana sa communication, walang gana sa kama. Diba? Parang may ibang inuuwian yung kanyang attention, yung kanyang damdamin. Diba? Ganun din yung kanyang physical. Okay? May guilt na tinatago. So, dahil may tinatagong guilt, minsan nakukonsensya yan. Kaya minsan biglang babait yan. As in magtataka, wow, sobrang bait nito ngayon, di ba? Nagbibigay ng mga regalo ng out of nowhere, basta na lang, bigla ka na lang binigyan ng regalo, di ba? Pero, malambing, may regalo, ramdam mo na may tension, di ba? Ito ang talasan nyo yung pakiramdam nyo kasi syempre magtataka ka, anong meron? Ba't nagbibigay ito? Anong meron? Ba't nilibre ako nito? Anong meron? Bakit may regalo? Tingnan nyo, pakiramdaman nyo. May tension yan for sure. Pagkatiwalaan nyo, babae, lalaki, pagkatiwalaan nyo yung intuition nyo. Totoo yan. Magtiwala kayo dyan. Kung may nararamdaman kayo, may nararamdaman kayo. Pero, yung intuition nyo, sasabayan nyo naman ng analyzation. Baka naman wala kang concrete foundation, bintang ka na lang ng bintang. Instinct ninyo, yung intuition ninyo, wag niyong babaliwalain. Medyo gamitin niyo yung mga signal na yan. Okay, so ito na. Kung ikaw naman ang nang-cheat, ikaw yung nagkamali, ikaw yung nagtaksil, ano ang dapat mong harapin? Ito na nga umabot ka sa part 3, nagtaksil ka. So, ito ang mahirap pero kailangan mong marinig. Okay? Ang pangloloko ay hindi aksidente. Nabanggit na natin yan sa part 2. Hindi yan aksidente. Kaya nga, nagsisimula yan sa emotional cheating muna. Diba? Yun yung nagpapakute ka, nagpapapogi ka, nagpapaganda ka, gusto mo siyang makita, madalas kayo diyan nagsisimula. Doon sa part 2, itigil mo. Paano mo ititigil? Hindi nga natigil. Nagtuloy nga, kaya tayo ngayon nandito sa part 3, di ba? So, ang panloloko ay hindi aksidente. Kadalasan, yung mga nabubuyo sa atensyon ng iba, minsan kulang sila sa lambing. May problema sa relasyon. Kaya nga doon sa part 2, di ba? Ayusin mo muna yung relasyon mo para mapigilan yung emotional cheating. So, hindi nga napigilan. Baka ito yung isa sa mga dahilan. Kulang ka sa lambing sa relasyon mo, may problema kayo sa relasyon mo, at ayan na nga yung may tukso na hindi mo napigilan. Ang pakikipagtalik sa iba ay desisyon, hindi aksidente. Palagi kong pinapaliwanag yan. Desisyon yan, hindi aksidente. Kasi, pwedeng ikatwiran, hindi, kasi isang gabi lang naman yun, nalasing lang talaga kami. Ayun ay kakatwiran ng iba, hindi, lasing lang kami, kaya o kaya sa sarili niya, hindi, nalasing lang ako. Kaya kung nagalaw yung babae. Yung babae naman, hindi, lasing ako. Wala akong kaalam-alam, hindi ko alam na nagtabi na pala kami, na may nangyari na pala sa amin. Talagang hindi ko alam. Well, kung hindi nyo alam, dahil nalasing kayo at hindi nyo alam na may nangyari, yan, pwede ko pang paniwalaan yan. Okay? Pero, bago ka pa maglasing, alam mo na, parehas yung dalawang yan, mayroon ng intensyon. Either yung lalaki may intensyon or either yung babae ang may intensyon. Bago pa kayo maglasingan, may intensyon na yan. Kaya maliit na intensyon o malaking intensyon, meron pa rin. So, hindi mo pwedeng sabihin na aksidente lang na nagkasipingan kayong dalawa. Desisyon yan. Bago pa lang kayo mag-inuman, bumuo na kayo ng desisyon na tara mag-inuman tayo. So, isa na yan. Desisyon yan. Hindi aksidente yan.
Okay? Hindi pa siguro tatanggapin ko, di ba? Merong kasabihan dyan na ano yan, kasi yung aksidente, ano yan, basta na lang na-shoot. Di ba? Meron ng biro na may babaeng bubuka-buka ka, naghihintay ng lalaking madadapa. Ano yan, may nakahiga ka dyan, biglang may nadapa, biglang na-shoot. O, yun, pwede pa yun siguro, aksidente. Pero yun, sabihin mo na, lasing lang ako, di ba? So, ang number 1 dyan, kung ikaw talaga tong nagtaksil, ay harapin mo na ito ay decision mo. Diba? Huwag mo nang i-deny. So, unang-una niyan, acceptance. Okay, nagawa ko to. Napag-desisyonan ko to. Okay? So, yung number 2 is, ang sikreto ay mas nakakasira kesa sa pag-amin. So, mas malalim ang sugat kung patatagalin mo pa at kung paulit-ulit mo pang gagawin, di ba? Paulit-ulit kang magsisinungaling, di ba? Kung patuloy mong tinatago, nadadagdagan at nadadagdagan lang talaga yung sakit dun sa asawa mo, yung sakit na binibigay mo habang niloloko mo, di ba? So, kailangan mong harapin ang katotohanan. Una, itigil mo na yung affair kung hanggat hindi pa nagkakabukingan, huwag nang ulitin, 'di ba? Maging handa sa mga consequences. Kung gusto mo naman, aminin mo na talaga para wala kang dalahin na konsensya. Upuan ninyo, kausapin mo yung asawa mo, ganito ang nangyari, ganito, ganyan. Magpakatotoo ka, lahat ilatag mo, 'di ba? Unfortunately, walang safe way sa pag-amin, 'di ba? Kausapin mo lang talaga. Walang safe way yan. Anong iisipin mo? Ano bang pinaka-safest way para aminin? Wala eh. I think walang, kasi talagang makakasakit at makakasakit ka. So, magpakumbaba ka, harapin mo lahat na naging kasalanan mo, di ba? Pero, may mas malalang epekto ang patuloy na panloloko. So, kung itutuloy at itutuloy mo yan, talagang mas malala ang magiging epekto niyan. Kaya mas maganda tapangan mo na, harapin mo na, magtapat ka na, sabihin mo na talaga kung anong nangyari. Okay? So, tanungin mo, ito na, yung susunod, tanungin mo ang sarili mo, bakit ko ba ito nagawa? Hindi para i-justify, bigyan ng justification yung kasalanan mo, kundi para maintindihan mo at baguhin ang ugat ng problema. Alamin mo, anong kinaugatan yan? May pagkukulang ba sa inyong dalawa? Kulang na ba kayo sa atensyon? Kulang ba sa atensyon yung asawa mo, yung partner mo sa'yo? Naghahanap ka ba ng ano? Naghahanap ka ba ng activity sa kama? O naghahanap ka ba ng atensyon? Naghahanap ka ng pagmamahal? Diba? May nawala na ba? So yun, i-analyze mo ano ang naging problema sa tingin mo. Bakit ka nahulog sa pagtataksil? So ngayon, pag nalaman mo na yan, alam mo na yung ugat ng problema, solusyonan mo. Diba? Kung kulang sa atensyon, ikaw na mismo ang gumawa ng paraan para magkaroon kayo ng oras muli mag-asawa, mag-travel kayo, or ibalik nyo yung mga kung dati palagi kayong nagme-message, nagbe-video call, or may mga sweet messages kayo, ibalik mo. Pag-aralan mo uli paano maging active kayo sa kama. Diba? Marami. So, alamin mo yung ugat ng problema, tsaka mo solusyonan. Hindi mo kayang solusyonan yan kung hindi mo inarok yung problema. So, kailangan mong arokin yan. Ngayon, eto na. Kapag nabunyag na sa asawa ang katotohanan, pagpalagay ng nabuking kayo, nabuking ka, o umamin ka, parehas lang yan. So, ibig sabihin, alam na nung asawa. Kapag nalaman na ng asawa, ang normal na mararamdaman ng asawa mo ay matinding sakit, napakasakit. Alam na alam ko yan. Napakasakit, as in para kang lutang, hindi mo alam na kung anong nangyayari, hindi mo alam anong nararamdaman mo, mixed emotion, lahat. Lutang na lutang ka. Trauma, galit, diba? Pagkawasak ng tiwala mo sa sarili mo, yung self-esteem mo, kundi lang bumababa yan, halos nawawasak yan. Paranoia, diba? Depression, emotional shock. Yung iba nga, may anxiety pa, umaabot sa hanggang anxiety. Tandaan nyo lang, kahit tumigil na kayo sa affair nyo o dun sa pagtataksil ninyo, ang epekto nito ay mananatili ng matagal, mahabang panahon. Kahit na anong
pinatawad ka o hindi, yung epekto niyan, napakahabang panahon. Hindi mo yan basta-basta mabubura. Okay? Doon tayo sa ending. Dalawa lang ang pwedeng mangyari sa ending niyan. Okay? Dalawa lang ang posibleng pwedeng mangyari. Magbigay tayo ng dalawang senaryo. Yung unang senaryo, pinatawad ka ng asawa mo. Yung pangalawang senaryo, syempre, yung hindi ka pinatawad, yung iniwanan ka. Okay? Unahin natin yung unang senaryo. Pinatawad ka ng asawa mo. So ano ang mangyayari dito? Okay? Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na kinalimutan na niya ang kasalanan mo. Na kinalimutan na niya ang pagtataksil mo. Hindi rin ibig sabihin na immediately balik sa dati ang pagsasama nyo, ang relasyon nyo, lahat. Alam naman, balik ka agad sa dati, di ba? Hindi yan instant healing. Hindi yan maghihilom ka agad ng sugat ng napakabilis. 1 year, 2 years, hindi siguro. Matagal yan. Kadalasan ay magkakaroon kayo ng trust issue habang habang nag-heal kayong dalawa, habang nag-heal, magkakaroon kayo ng trust issue, magkakaroon kayo ng constant overthinking, lalong-lalo na dun sa niloko, ha? Ito yung niloko. Kahit yung nanloko, mahirapan ka eh. Mahirapan ka. So magkakaroon ka rin ng mga ganito. Pero mas affected yung niloko. So yung niloko, magkakaroon ng trust issue, constant overthinking, trauma triggers, natitrigger yan, di ba? Pagka may naalala na ganito, o di ba? Kayo nung pero mas maganda, wag nyo nang ibabalik yung nakaraan. Kung natitrigger, pilitin nyo na wag nyo nang i-open up uli. Okay? And then, syempre, yung takot. Yung takot na maulit-uli. So, kung ito ay mararanasan nyo to sa loob ng inyong relasyon, ang hirap nito. Ang hirap nito balansehin na tahimik lang kayo, na hindi kayo mag-aaway kahit na may trust issue, may overthinking, may trauma. Sabihin nyo, ang hirap kontrolin nito dun sa nasaktan. Nakikimkimin niya yan, kikip-kipin niya yan sa kanyang dibdib para lang hindi magkaroon ng away, na para lang magtuloy-tuloy yung healing, ay kailangan niyang i-manage itong mga nararamdaman niya. Kung ikaw naman ang nagkamali, di ba? Dapat magkaroon ka ng matinding consistency. Di ba? Hindi lang basta consistency, matinding consistency. Kung sinimulan mo na sinusuyo siya, na talagang ipinapakita mo na sincere ka sa pagbabago, consistent, matindi ha, hindi lang sinabing maging consistent ka, matinding consistency. Kung sinimulan mo yan, na talagang tinigilan mo na yung kasalanan mo, tinigilan mo na yung pagtataksil, consistent yan. Diba? Kung pinagsisilbihan mo yung asawa mo or sinusuyo mo, consistent yan. Baka naman suyuin mo lang ng 1 linggo, 1 buwan. Hindi, consistent ka hanggang makuha mo yung tuluyang pagpapatawad nung asawa mo. Diba? Total transparency. Yan. Diyan mo magigain yung tiwala muli, pero hindi madali ha, hindi mabilisan. Total transparency, ibig sabihin niya kung dati mong tinatago ang cellphone mo, transparent ka na ngayon. Kung dati nagbubura ka ng message, lahat, ilalatag mo, ipapakita mo. Diba? Yung iba nga dyan, diba? Hindi na nagsa-cellphone. Gusto mo, ikaw na maghawak ng cellphone ko para mapatunayan ko lang sa'yo na wala na talaga. Talagang total transparency, okay? Mahabang pasensya. Ito, maghanda ka na nito ng sobrang habang pasensya dahil dun sa mga magiging reaksyon nung niloko mo, nung asawa mo. Di ba yung trust issue, overthinking, alam mo na mangyayari dyan. Maya't maya yan, meron siyang pakiramdam na gusto kang awayin o kahit magpigil yan, lumalabas at lumalabas. Minsan itetest ka, minsan pahirapan ka, kaya kailangan mo ng napakahabang pasensya dyan. Okay? And syempre, yung talagang tunay na pagbabago. As in, galing sa puso mo, galing sa sarili mo na talagang gustong-gusto mong magbago, di ba? Minsan inaabot yan ng taon.
bago muling mabuo ang tiwala. Kung mabubuo pa. Pero try, di ba? Pero huwag mo madaliin. Kasi baka naman mapikon ka, 1 year, 2 years, napikon ka na. Tandaan mo, ikaw ang nagkasala. So ikaw yung magpasensya ng napakahaba. Okay, doon na tayo sa scenario number 2. Pinili kang iwanan. Okay? Nung asawa mo. Diba? Masakit, pero minsan ito ang mas healthy na choice para sa nasaktan. Yung nasaktan, okay? So kung iniwan ka dahil talagang hindi niya kinayang magpatawad, hindi ibig sabihin wala siyang pagmamahal sa'yo. Ibig sabihin lang ay pinili niya ang dignidad niya at ang respeto niya sa sarili niya. Okay? At pinili niyang mag-move on para sa katahimikan. At sobrang pagod na din siya sa pagpapatawad. Napagod. Napagod na sa ginagawa mo, napagod sa pagtataksil mo. Diba? So, mas pinili na lang mag-move on para sa kapayapaan ng kanyang isip, ng kanyang puso, ng kanyang buhay. So, ganyan yung nangyari sa akin. Kung alam nyo lang ang aking buhay ay pang MMK. Mas malala pa sa MMK yata. So, kapag ganito na, iniwan kayo, sa umpisa, kung napanood nyo yung video na part 3 natin, yung no contact, doon ko pinaliwanag yung anong nangyayari kapag iniwan yung lalaki or inignore mo rin yung lalaki. So, ito ganun din. So, madalas ang nangyayari kapag iniwan tong mga nanloloko, nagkakaroon to ng matinding pagsisisi, bakit nila nagawa, nagkakaroon sila ng guilt, nakukonsensya sila, bakit nila nagawa, yung realization, nandyan na, papasok na kasi hindi na niya kasama yung asawa niya, loneliness, papasok na rin yan dyan, yung feeling na parang may kulang, diba? Pero minsan, kapag naramdaman nyo yung pagsisisi na yan, huli na. Huli na ang lahat. Okay, so natapos na natin yung ating topic na parte-parte. Sana ay intindihin yung mabuti kasi yan ay tuloy-tuloy. Meron tayong para siyang process Nagsimula tayo sa emotional cheating hanggang sa umabot na nga talaga sa panloloko. Tandaan nyo lang na ang pagtataksil ay maaaring sandali lang para sa gumawa nito. Pero ito ay habang buhay na sugat dun sa taong niloko mo. Dun sa asawa mo, habang buhay yan. Hindi yan nabubura, di ba? Hindi lahat ng relasyon ay nasisira ng dahil sa kakulangan ng pagmamahal. Maraming relasyon ang nasisira dahil sa kakulangan ng katapatan. Kasi minsan, kahit mahal mo, napagtataksilan mo. Mahal mo pa rin yung asawa mo pero nakakapagtaksil ka. Mahal mo pa rin yung karelasyon mo pero natutokso ka. So, minsan hindi na yung pagmamahal ang basehan dito Parang pinaka-importante na dito yung katapatan. So muli maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa video na ito at sana ay makasama ko pa kayong muli sa mga susunod ko pang mga video. Thank you so much.